Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating midweek celebration. Malapit na namang matapos ang buwan ng Enero, ano? So let me greet you first with Happy New Year. Happy New Year po sa lahat ng nakatunghay. Malapit na namang matapos ang ating January. So talagang napakabilis ng panahon. Kaya wini-welcome ko pong muli ang bawat isa sa midweek celebration na ito. Wini-welcome po natin ang ating mga kapatid sa regions. From Region 1, Region 2, Region 3, Region 4, maging ang MMNR, MMSR, ang ating mga kapatid sa Visayas at ang ating mga kapatid sa Mindanao. Maging siyempre dito sa Luzon, ang ating mga kapatid sa Central. Taga 8 o'clock ka man, taga 10:30 ka man, taga 3 o'clock ka man, maging ang ating mga outreaches, lahat po kayo ay wini-welcome natin sa ating midweek celebration. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin para po sa ating bansa. Ama, sa inyo po namin tinataas ang aming bansa, ang aming minamahal na bansang Pilipinas. Dalangin po namin ang patuloy ninyong pakikialam sa sitwasyon ng aming bansa. Lord, mahabag ka sa aming bansa na patuloy na nag-spiral parang pabulusok pababa. Pero Lord, alam namin, mahal mo ang aming bansa. Hindi mo hahayaang masira, mawasak ito ng mga personal na agenda ng mga tao, ang patuloy na pagkaubos ng kaban ng aming yaman, Lord. I-convict mo, Panginoon, ang mga puso ng mga nagtatangkapang mag-corrupt, Lord, magnakaw sa aming bayan. Ma-expose pa sila, Panginoon. At salamat po na hindi lamang sila ma-expose, kundi mabibigyan ng justice, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa nila. Lord, maging yung mga injustice sa aming bansa, Panginoon, yung mga naniniglect, yung mga nagagawan ng kasamaan, namamatay ng walang kasalanan, Lord. Salamat po, Panginoon, na ikaw ang righteous judge, Lord, na hindi mo hahayaan, Lord, at ito ay ayaw mo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, makialam ka, hayaan mo, Panginoon, ang aming government ay mas maging vigilant pa sa lahat ng mga maling ginagawa at nangyayari, Panginoon. Lord, dalangin po namin ang aming presidente. Dalangin po namin ang patuloy na wisdom para sa kanya. Dalangin po namin ang patuloy na lakas ng loob, katatagan ng loob, Lord, na harapin ang lahat ng mga nangyayari sa aming bansa, Panginoon. Lord, yung mga paninira, kung ano man yung mga kinaharap niya. Dalangin po namin na patuloy po siyang bigyan ng gabay. Lord, we pray for people na nakapaligid sa Kanya, mga righteous people na mga nakapaligid sa Kanya. Lord, salamat po sa mga righteous counsel, righteous advices, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang aming panalangin para sa Kanya hindi masasayang, Panginoon. Lord, dalangin po namin na hanapin Kanya. Humingi siya ng tulong sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon, siya manangan. Lord, ingatan mo din ang buo niyang sambahayan. Dalangin po namin ng iisang layunin ng makapaglingkod sa bayang ito, Panginoon. Yun po ang maging layunin ng buong pamilya. Salamat din po, Panginoon, sa aming Vice President at sa lahat pa ng government officials. Sila man, Panginoon, ay magkaisa. Lord, ibaba ang personal agenda at sama-samang paglingkuran. Lord, matupad nila ang purpose mo. Gaya nga ng sabi ng iyong salita, walang naluluklok na hindi mo inaalaw, Lord. May reason ka. May purpose ka, Panginoon. At anuman ang purpose mo, let it be done, Lord, sa aming bansa, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Lord, gayon din, taas din namin ang iyong body, Panginoon, ang body of Christ dito sa Philippines. Dalangin po namin ang pagkakaisa nila. Dalangin po namin, Panginoon, na maganap namin
bilang iyong katawan sa Pilipinas, Lord. Maganap namin, Panginoon, ang nais mo. Mapalawak ang iyong kaharian dito sa Pilipinas, Panginoon, Lord, that we will take a stand, Lord, in evangelizing this nation. Lord, reaching out, Lord, every lost soul, Lord, na madala namin silang lahat sa iyong paanan. Lord, na ma-disciple namin ang mga taong mananampalataya sa iyo. Lord, let the body of Christ, Lord, have that one cry to go and make disciple, O God. Salamat po. Ingatan mo po ang lahat ng senior pastors. Dalangin po namin ang kanilang kalusugan, ang anointing mo sa kanila, ang pagbabalot ng dugo ng Panginoong Hesus sa kanila. Lord, gayon din, tinataas po namin ang aming senior pastor, tinataas po namin si Bishop Vicky Sebastian. Salamat po sa patuloy na kagalingan niya, Panginoon, sa patuloy na pag-restore mo ng kalusugan niya. Salamat po, Panginoon, na muli mo siyang itatayo, Panginoon, upang pamunuan muli ang aming, ang church na ito, Panginoon, na nabuksan ayon sa iyong puso, ipinanganak ayon sa iyong puso, Panginoon. Lord, salamat po. Maging ang aming OIC, pinagpipray din po namin, Pastor Josh, Panginoon. Salamat din po na siya po ay patuloy mong bababaan ng iyong presensya, ng iyong wisdom, ng iyong anointing, upang, Panginoon, patuloy din niyang madala sa destinasyon, Panginoon, habang siya po ang tayo, habang siya po ang nangunguna sa amin, Panginoon, ay madala niya kami sa destinasyon na nais mo rin, Panginoon. Lord, pinagpapala rin namin ang buong Sebastian family. Ang pamilya ni Pastor Josh, ang pamilya ni Architect Hans. Salamat po, Panginoon, na sila po ay pinagpala at sila po ay mahal na mahal mo at sila po ay iniingatan mo rin, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagyakap sa kanila ng iyong pag-ibig. Lord, binibless din namin ang lahat ng overseers. Salamat din po at bishops, Panginoon. Salamat po sa kalusugan nila, kalakasan nila, Panginoon. Salamat po na sila po ay patuloy ding sinasamahan ng iyong presensya. Maging ang lahat ng pastors ng JCSGO, hindi lamang sa Pilipinas, maging sa global, Lord. Salamat po sa pagsama mo, Panginoon. Salamat po na sa taong ito, Panginoon, we will all rise in peace with God's power, Lord. Salamat po, Panginoon, in unity. We will go hand in hand, Panginoon, sa pagpapalawak ng iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, binibless din namin ang lahat ng leaders and workers and disciples ng JCSGO. Father, we bless you. Salamat po sa araw na ito. Hayaan mo po na muli kaming matuto sa iyo ngayong araw na ito, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, sabi ko nga, matatapos na naman ang buwan ng January at napakabilis ng panahon, ano? So sa bilis po, sa fast pace ng pangyayari sa mga nangyayari ngayon, gayon din ay parang napaka-rare commodity na ng tunay na kapayapaan. Kaya nga ang ganda ng ating battle cry for this year, ano? We rise in peace. Tunay po na napaka-rare na ng tunay na kapayapaan, yung inner peace at tunay na kagalakan. Kaya nga marami sa atin ang nagpo-post yan, sa social media, engaging in social media. Why? Dahil gusto natin nila-like tayo. Kaya pag nag-post tayo, tapos kukonti ang like, malungkot. Marami malungkot. Bakit? Kasi feeling nila, doon nila mahahanap ang tunay na kagalakan at kapayapaan. So, ang pag-uusapan po natin ay filled with joy and peace. Ano? Actually, nauso yung filtering, di ba? Yung pag-filter ng picture, para maganda, para katanggap-tanggap. Bakit fini-filter? Siyempre, para maraming mag-like, maraming magandahan, matuwa sa ating picture.
light, and heart. Naku, yan ang gustong-gusto natin. Bakit? Kasi feeling ng mga tao, nakakatagpo sila ng happiness doon. Pero ang Biblia po ay nag-offer. Kaya nga yung, so balikan ko lang yun, kaya nga yung iba, pag kinikritik sila, trinitik mo ako ngayon, block kita. Yan, di ba? Pero ang Biblia is offering a different kind of joy and peace. Bakit? Kasi nga, pag secured tayo doon sa inner joy and inner peace, hindi ka matitibag ng kahit na anong nangyayari sa paligid. Basahin po natin ang Romans chapter 15 verse 13 sa New Living Translation. Sabi po dito, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then, you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Nag-o-offer po ang Bible ng kapayapaan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, di ba? Peace I give to you. Peace that the world cannot give. Totoo po. Hindi natin makukuha ang tunay na kapayapaan sa mundong ito. Dahil very superficial po ang alok ng mundo. Kayamanan? O masaya ka lang dahil may mga taong nagiging masaya dahil maraming pera. Pero hindi rin po totoo. Pag maraming pera, hindi rin makatulog. Kasi nag-aalala, baka mawala. Di ba? People in power. Sabi nila, pag nasa power na sila, payapa sila, masaya sila. Hindi rin. Because they are afraid na may mag-overthrow sa kanila. They are afraid that somebody will take that power from them. That's money, glory. Hindi po yan ang makakapagbigay. Isa-isain po natin ang sinabi sa Romans chapter 15 verse 13. How can we have this inner peace and inner joy? How can we be filled with joy and peace? Sabi po ng verse 13, I pray that God, the source of hope. Sino daw ang source? Ang Diyos. Siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng pag-asa. Dahil pag may pag-asa tayo, will fill you completely with joy and peace. I pray that God will fill you completely with joy and peace. Sino yon? Magbibigay sa atin ng tunay na kagalakan at kapayapaan. God, who is the source of hope. Dahil pag meron tayong hope, meron tayong pag-asa, yan ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Pag may pag-asa tayo. Being the God of hope reminds us, yung pagkakatawag sa Kanya na God of hope ay nagre-remind sa atin na siya ang pundasyon ng ating pag-asa. Siya lang. Walang iba. Wala tayong ibang pwedeng higian o lapitan o kuhaan ng tunay na pag-asa. Siya lang yun. No? So ano bang ginagawa ng hope sa atin? It motivates people to take action. Pag may hope tayo, gumagalaw tayo Pag wala ng pag-asa, nawawalan ng challenge or nawawalan ng motivation ng tao, nalulungkot na, ayaw nang gumalaw, hindi na nagsusumikap,
Kasi wala namang pag-asa, bakit pa ako gagalaw? Di ba? Pero kapag may pag-asa ka, masigla. Pag may pag-asa tayo, namomotivate tayong, sige, gawin natin yan. Sige, magpatuloy tayo sa ating hakbangin kasi may pag-asa tayo. Sige, alam natin kasi na may resulta. Kaya magpapatuloy tayo. That's hope. Yun ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Yun ang naibibigay ng hope sa atin. At dahil alam natin na siya na ating Panginoon, ang source lang ng hope. Ano pang naibibigay ng hope sa atin? Ito rin ang tumutulong sa atin para makakope up sa mga sitwasyon sa paligid natin. Nagpapatuloy tayo na kahit na anuman ang mga naririyan, anuman ang nakikita natin, parang ang kaaway maglalagay sa harap natin ng mga imposibleng sitwasyon, tuloy lang ako kasi may pag-asa ako sa Panginoon. Di ba? Hindi ka madaling tibagin ng mga problema kasi may pag-asa tayo sa Diyos. Alam natin na may maganda tayong future sa Panginoon. At siya ay may nilalaang maganda sa atin. That despite of this rain, these storms of life, alam natin bukas, sisikat uli ang araw. Bukas, may dalang pag-asa. Lalo na tayo na nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Ano pa ang dulot ng hope sa atin o pag-asa? Ano pa ang naibibigay ng pag-asa sa atin? Nagkakaroon tayo ng purpose sa buhay. O halimbawa, di ba, kung alam mong may pag-asa tayo na mag-improve ang buhay, kaya nagsusumikap, nagpapatuloy, nagkakaroon ng purpose ang buhay. Ganun din tayo. Dahil meron tayong inaasahan mula sa ating Diyos. Meron tayong, alam natin na merong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Nagkakaroon ng purpose, nagkakaroon ng direksyon ang lahat ng hakbangin natin. Alam natin lang, kaya tayo humahakbang. Kaya hindi tayo suntok sa buwan. Alam natin na kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, may mangyayari. Nagkakaroon ng sense of direction ng mga hakbang natin. Hindi tayo humahakbang lang ng bahala na. Gawin ko nga ito, bahala na kung may resulta. But because you prayed for it, because we trust God that He will bless the works of our hands, and we ask for the guidance of the Lord, alam natin that as we obey the Lord, na nagbibigay ng pag-asa sa atin, alam natin, may resulta ang lahat ng gagawin natin. So every time that parang nagiging cloudy ba? Hindi malinaw. Let's go back to the Lord. Let's go back to the cross. To God who is the source of hope. Sinulusunan niya na yan. Ang sitwasyon natin 2,000 years ago. Nasolusyonan na ng Diyos. Noon pa ang ating sitwasyon. Hindi pa natin nararanasan. Sabi ng Biblia, dahil sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, na kanyang ipinadala pa ang kanyang anak, even when we are yet sinners. Tapos sabi din niya, di ba? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. At kung nilinis na niya tayo daw po ay ginagawa na niyang mga anak ng Diyos. And because we are children of God, the God who gives hope, hindi niya na tayo pababayaan. Alam natin na ang bukas natin, meron ng direksyon.
alam natin na may destinasyon tayo. Sigurado, matibay, at tinitiyak ng Diyos. Titiyakin ng Diyos. No? Binabackupan ng kapangyarihan ng langit para lang marating natin ang destinasyon natin. Ang dakilang pag-asa natin. Amen? So, yun. God is the source of hope. Kung may source daw po ng pag-asa, ang God of hope, ay, sabi, ituloy natin yung pagbasa natin doon. Sabi niya doon, I pray that God, the source of hope, will fill you. Sabi niya, will fill you completely with joy and peace because you trust Him. So, kung may source, pangalawa ay ang susi. Ano naman ang susi? Para magkaroon tayo ng complete joy and peace. Because you trust Him. Sabi dun sa verse. Yes, because we trust Him. Our faith in Him gives us that hope. Yung pagtitiwala natin sa Kanya, yung pananampalataya natin sa Diyos, yun ang nagbibigay ng pag-asa sa atin. So, ang joy and peace ay byproduct ng ating pananampalataya sa Diyos. Believing in God brings deep joy and inner peace. As we believe in Him, nagkakaroon tayo nun. Kaya, anong gagawin natin? Habi po ng Mark 11:24, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Pag nanampalataya daw tayo, ito ang isang verse na nagbibigay ng pag-asa sa atin, ng hope sa atin, na kapag nanampalataya tayo, matatanggap natin kung ano ang pinanampalatayanan natin. So napakahalaga po nun. Ang ating pananampalataya ay napakahalaga. Kasi sabi doon, kung mananampalataya daw tayo, ano man ang hingiin natin sa panalangin, matatanggap natin eh. But there are times that our faith are being tested. Actually, gustong nakawin ng kaaway, gustong wasakin ng kaaway. Yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi yun ang magiging susi para meron tayong inner joy and inner peace. Yun lang ang susi para meron tayo nun. Dahil kung meron tayo nun, hindi tayo madaling ma-shake. Whatever happens to the world, ano man ang mangyari sa paligid mo, alam mong payapa. Magkakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng kagalakan. Kaya napakahalaga po that we grow in faith. Let's grow in faith. Yun po yung pangarapin natin, yun yung pagsumikapan natin ngayong taong ito. Na lalo tayong lumago. Probably malago na tayo pero lalo pa tayong lumago. Lalo tayong ma-excite in knowing God more and knowing His promises more at mas maging closer tayo sa relationship natin sa Kanya. Paano po? Sabi po ng Biblia ay that we should meditate the Word of God day and night. Yun lang naman ang susi. Kilalanin natin siya sa mas malalim na kaparaanan. Makilala natin ang Panginoon sa mas malalim na kaparaanan. At habang nakikilala natin ang Panginoon, lalong tumatatag ang ating pagtitiwala sa Kanya. Di po ba, kapag bagong kilala mo ang isang tao,
kahit maganda ang intention sa iyo, hindi mo naman madaling pagtiwalaan. But as you grow deeper sa relationship with this person, habang lalo mo siyang nakikilala, habang lalo mong nakikita ang kanyang kakayahan, ang kanyang abilidad, ang kanyang concern sa iyo, ay lalo ka namang nagtitiwala sa kanya. The same with our Father in heaven. Habang nakikilala natin siya, habang lumalalim ang pagtitiwala natin sa kanya, ay lalo naman nating nakikilala ang kapangyarihan niya. Lalo nating nakikilala ang kakayahan niya upang ibigay sa atin ang mga pangako niya. Upang tumupad ng kanyang pangako. People might forget yung pangako. Baka nga kahapon lang nangako. Kinabukasan nakalimutan. Di ba? Tao eh. Tao lang. Kumbaga nga sabihin natin, yes. Because human are prone to mistakes. Why? Because we're only human. But with God, sa Diyos, ang Diyos hindi niya makakalimutan ang pangako niya. Sabi nga ng Biblia, kung ang nanay pwede niyang makalimutan ng anak na dinala niya sa kanyang sinapupunan, siya daw hindi niya makakalimutan. Tayo na kanyang minahal. Hindi niya tayo nakalimutan. He even gave His Son for us. Nang mamatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kasama ng pangalan mo at pangalan ko at pangalan ng nating lahat sa tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. Hindi pa nga tayo pinapanganak. Alam na niya eh. Alam niya na isang araw, mag-e-exist ka sa mundong ito. Alam niya that darating ang araw, mag-e-exist ang isang Lerma Acosta na naging de Diyos. At kasama na tayo doon sa kanyang pinangarap na buhay na kaiga-igaya. Pinangarap na niya yung para sa atin. Ganong kadakila ang kanyang pag-ibig. And so, if we will only help ourselves, na patuloy natin siyang makilala upang lumalim ang pagtitiwala natin sa Kanya. At sa paglalim ng pagtitiwala natin sa Kanya, ay lalo naman nating natatanggap ang pag-asa na nagdadala ng complete joy. And inner peace. So, sabi natin kanina, the source. Ang source ay ang God of hope. Para magkaroon tayo, mapuspos tayo ng joy and peace, ang source ay ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng pag-asa. Pangalawa, ang susi para ma-feel tayo ng complete joy and peace ay ang ating pagtitiwala sa Kanya. To the God of hope. Yung pagtitiwala. Ang susi doon, ang ating pagtitiwala, ang ating pananampalataya. And so, ang pangatlo po ay merong power na tutulong sa atin. Yun ay, sabi din, then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So magkakaroon daw po tayo, mafe-feel tayo ng complete joy and peace na magdadala uli ng pag-asa sa atin dahil sa kapangyarihan
ng banal na Espiritu. It's through the power of the Holy Spirit that we can continue trusting God, that we can continue growing in our faith. Kapatid, di natin kaya yan eh. Tayo lang, di natin kaya. It's only by the power of the Holy Spirit. Malalampasan natin ang lahat ng adversity natin. Lahat ng mga challenges ng buhay natin is because of the Holy Spirit. At habang nalalampasan natin, nanonotice po ba natin na kapag nalalampasan natin ang isang sitwasyon, lalo tayong nagkakaroon ng pag-asa. Lalong tumitibay ang ating pananampalataya. Sabihin mo sa sarili mo, malalampasan mo rin yan sa tulong ng banal na Espiritu. Yes, kapatid. Sa tulong ng banal na Espiritu, malalampasan po natin ang lahat ng ating sitwasyon. Itinawid tayo ng Panginoon sa 2025. Naririto na tayo sa 2026. Itatawid pa rin tayo ng Panginoon. And I believe it will be a better year for all of us. Bakit? Kasi nakaranas tayo ng mga kabutihan ng Diyos nung nakaraang taon. Let that remind us of the goodness and the power of God. At habang naaalala natin yun din ang tutulong sa atin upang mag-expect, mag-anticipate ng marami pang gagawin ng Diyos sa buhay natin. Because the Holy Spirit will bring a lasting inner joy and peace. Because we have that great hope. Siya yun, tutulong sa atin. Kaya nga mga kapatid, whatever that we have been through to 2025, ngayon, binibigyan tayo ng Panginoon that this year will be a better year. Bakit? Ito ang pagkakataon kung saan mas mararanasan po natin ang overflowing hope. Why? Because we have the power of the Holy Spirit, and I pray that we will all grow in faith. Let's all grow together in faith as we continue to serve God. At habang naglilingkod po tayo sa Panginoon, alam niyo, habang binibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, lalo po nating mararanasan ang pag-asa na yan, ang kapayapaan at kagalakan. Amen po. Sige po, manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po that we will be able to rise in peace. Yes, Lord, only with your power, only with your grace, Lord, that we can stand up, Lord, sa lahat ng sitwasyon namin. That we can continue to walk in peace, Lord, and joy. Dahil lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na tumutulong sa amin. Salamat po, Panginoon, that we will, tulungan niyo po kami that we will continue to focus our eyes on that great hope that is awaiting for us, Lord. Focus on our eyes to you, O God, na source ng aming pag-asa. Salamat po, Panginoon. Wala po kaming ibang matatakbuhan, kundi ikaw lang. Wala po kaming ibang pwedeng hingian ng tulong, kundi ikaw lang. Kaya nga, Ama, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba that you alone deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At kapatid, kung ngayon mo lamang, ngayon ka lamang nakarinig ng salitang ganito or ngayon mo lamang narinig ito, yes, we're telling you na merong pag-asa sa buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil ang Diyos natin ang source ng pag-asa. And to make sure na tayo ay makaranas ng ganitong kadakilang pag-asa, ipinadala niyang bugtong na anak niya. If you want to experience this great
joy and peace. Complete joy and peace. It's about time that we have our relationship. We start our relationship right with God. Kung ngayon mo lang, at kung nais mo na maranasan itong joy and peace na ito, ay samahan po kita sa isang maikling panalangin ng pagtanggap. Bakit pagtanggap? Dahil ito ang ino-offer ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, pinadala niya upang tayo na makasalanan ay makatanggap ng pag-asa sa buhay na ito. Sige po, manalangin po tayo. Sundin niyo po ang aking maikling panalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus. Sige po, sabihin po ng ating bibig, Ama, sa pangalan ni Jesus. Ako po'y humihingi ng tawad kung hindi ako nagtiwala sa iyo. Kung hindi ako kaagad naniwala na nagbibigay ka ng pag-asa. Salamat po sa pag-ibig mo na umabot sa akin. Ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, Ikaw, Panginoong Hesus, ang maghari sa buhay ko. Ikaw ang aking tagapagligtas. Samahan mo po ako na makilala ka pa sa mas malalim na kaparaanan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin. Ama, salamat po sa mga kapatid, sa mga taong nagtiwala ng buhay nila sa iyo. Lord, salamat po, abutin mo po sila. Hayaan mo po na makita nila ang pag-asa nila sa iyo. Maranasan nila ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan. Ikaw po ang mag-abot sa kanila. Dalangin po namin ang kanilang paglagong spiritual upang lalo ka pa nilang makilala, upang lalo pa nilang maranasan ang kapayapaan at ang kagalakan dahil may pag-asa sila sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kung kayo po ay nanalangin ng sumabay sa panalangin, maaari po bang mag-chat lamang po kayo dyan sa ating chat box, ano? Mag-chat po kayo, banggitin niyo po ang inyong pangalan, humingi po kayo na maaari po namin kayong padalhan ng Bible, or iniimbita din po namin kayo sa linggo. Dito po sa 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City, at dumalo. Or dumalo po kayo sa pinakamalapit na JCSGO Church dyan sa inyong lugar. Salamat po. Ngayon din po, kung kayo po ay may karamdaman, maaari po bang ipatong ninyo ang inyong kamay sa bahagi ng inyong katawan na may sakit at ipagpipray po natin kayo. Kasama po ito sa dalang pag-asa ng Diyos ng Panginoong Hesus na ang lahat ng ating sakit ay may kagalingan. Hindi po, patong niyo po ang inyong kamay sa bahagi ng inyong katawan na may sakit. Ama, sa pangalan ni Jesus, we're taking authority over these sicknesses in Jesus' name. We command you, spirit of infirmity, we bind you, we command you to get out of that body in Jesus' name. Tinatalian ko ang lahat ng sakit. Sa pangalan ni Jesus, pinapalayas ko kayo sa katawan ng mga taong yan sa pangalan ni Jesus. Ikaw, espiritu ng sakit ng ulo. Ikaw, espiritu ng sakit sa puso. Sakit sa kidney. Nuutusan ko kayong lumayas sa pangalan ni Jesus. Ikaw, kidney stones, gallstones. Inuutusan ko kayong matunaw sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. And Father, we declare healing mula ulo hanggang talampakan. Dinideklara ko po ang kagalingan. Lord, kumukuha kami ng dugo mula sa mga latay mo at ipinapahid po namin by faith sa mga katawan, sa bahagi ng katawan ng mga kapatid namin na may sakit. Lord, yung may masakit na tuhod,
sa pangalan ni Jesus. Lord, na-apply po namin at kiniklaim po namin ang kagalingan mula sa tuktok ng kanilang ulo hanggang sa talampakan nila, Panginoon. Salamat po sa kagalingan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. At tunay nga dahil ang Diyos ang nagwawasak ng lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa atin. Ang bahagi naman po natin upang tuluyang mawalan ng hold ang kaaway laban sa ating mga finances. Hayang magbalik ng tithes. Ano po? Sabi po ng Biblia, kapag ang tithes po ay yung ika-10 bahagi. For example, you are earning 10,000 a month. So, yung 10% po nun ay 1,000. Laki naman, pastora. Mas malaki pa rin naman ang naiwan sa'yo. Dahil ibinabalik natin yon sa Panginoon. Ang sabi po ng Malakay, chapter 3, pag nagbabalik tayo ng ikapo, nagbubukas ang pintuan ng kalangitan. At ibubuhos ang pagpapalang walang sukat kalagyan, sasawayin ng Diyos ang magnanakaw ng ating tithes. Magnanakaw ng ating crops pala, magnanakaw ng mga source ng ating mga kaperahan. Kaya sa pangalan ni Jesus, we bind and break. Yun, kaya ibibigay po natin, ibabalik po natin ang ating mga tithes. At pag nagbibigay tayo ng love offering, sabi po ng Lucas, chapter 6, verse 38, give and it shall be given back. Pressed down, shaken together, and running over. So, magbigay po tayo at habang nagbibigay po tayo ay nagbubukas po ng pagpapala sa buhay natin. Makikita po ninyo dyan sa ating TV screens kung paano po tayo makakapagbigay. Pwede tayo magbigay sa mga bank na ito, China Bank, Union Bank, Metro Bank. Naririyan po ang mga bank account, so pwede po tayong magbigay. Pwede din po tayo magbigay through GCash. Naririyan din po ang GCash na pwede nating ipagpadalhan. So, sige po, itaas po natin ang ating mga offering. Ama, salamat po sa mga offering na ito, sa mga tithes na ito, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isang magbibigay. Salamat po, Ama, sa pagbubukas ng kalangitan sa buhay nila at mararanasan nila ang lalong ibayong pagpapala. Salamat po, palalayain din ninyo ang bawat isang nagbibigay, Lord, mula sa sumpa ng kahirapan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para naman po sa ating announcement, patuloy po namin kayong ini-encourage na dumalo ng Sunday service. Kung kayo po ay taga rito rin lang naman sa Metro Manila, we encourage you to join us sa mga malalapit po sa inyo or join us here at 156 15th Avenue, Cubao, Quezon City. Bukas na bukas po ang aming pintuan para sa inyo. Ganyan din po, maging ang ating midweek celebration, kagaya ngayon, patuloy po tayong tumunghay at tunghayan din po natin ang araw-araw na pagpapala kung saan tayo po ay makakarinig ng mga exhortations na magiging gabay, pwedeng gabay natin for the day. Amen po. So ganyan po, samahan niyo po ako sa closing prayer. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa lahat ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala. Lord, salamat po na nagkakalakip-lakip ang lahat ng sitwasyon namin upang kami po, Panginoon, ay patuloy na makaranas ng kabutihan mo, ng biyaya mo, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanilang kinalalagyan ngayon, mga nakatunghay. Lord, nagdideklara ako ng kapayapaan, nagdideklara ako ng kagalakan, nagdideklara ako ng kaligtasan, ng kagalingan, ng guidance, Lord. Salamat din po sa wisdom, sa mga nangangailangan ng wisdom. And we thank you that the remaining days of the week will be a prosperous days and victorious days, Father. Father, we bless you and we thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen po. Maraming salamat sa inyong pagtunghay. Magkita-kita po tayong muli sa susunod. God bless you all. Amen.